babahagi sa akin ng Ate V. At ni Angel at ni Ate V, pareho po yun. Pinatreasure ko yung mga tips nila and advice. Okay, so this is it. We are now ready to entertain your questions. Si Mami Jo, on that side, please. Ayan, Mami Jo. Sino ba? Oh, hindi. Gusto niya po sana mauna. Pero Siya na mauna. tinawag mo ko. Kesa magpatayang kayo, Jo. Charot. Okay, Mami Jo. Love you. Oh, anyway. Siguro would like to get to know the character of Albert. Would you like to tell us about Albert? Si Albert dito ay proud. He's a very proud person. Siya yung tipong tao na hindi hihingi ng tulong kahit kanino. Nabanggit ko nga na marami siyang insecurities and ang dami niyang gustong patunayan eh. Kasi wala pa siya doon eh, wala pa pa naman siya napapatunayan, pero gusto niya tingalain na siya ng maraming tao. And diyan papasok yung conflict ko with my mom. Kasi growing up, wala doon yung nanay ko eh, nasa Amerika po ako. And nung bumalik siya, hindi lang talaga siya humingi ng tulong. And until he realizes a lot of things when he got to know his mother. Maraming na iparealize yung pagmamahal ng ina kay Albert. What was there about Albert that's also true about you? Naku, marami. There's a question parang gaano kalapit si Sian kay Albert? Yes. Ako po kasi only child po ako dito. Only child. And yung relationship ko with my mom is very walang katumbas. Kasi growing up, nanay ko pinalaki po talaga ako. And being a single mom, mahirap po yun. And si Albert, ang same nilang dalawa is parang ang dami niya, yun nga katulad, ang dami kong gustong patunayan, ang dami lang talagang sisiyan, ang dami niyang gustong patunayan, ang dami niyang gustong gawin. Same with Albert, ang dami rin niyang gustong gawin sa buhay niya. I'm curious about that because I also have only one child. Yes. So ikaw si Vivian, gano'n? Yeah. And then I'd like to know what's there a part of also your experience in your life na may konting nagkatampuhan kayo ni Mami, tapos yung meron kang dinamdam sa kanya, tapos hindi mo masabi, gano'n. Nangyayari kasi sa lahat ng mother and son, I think, and I believe nangyayari yan eh, at one point, lalo na kung single parent lang, kasi aakuin niya yung trabaho ng tatay, aakuin niya yung kumbaga pag-aasikaso sa bahay, pati pagtatrabaho, at the same time, syempre papatakbuhin niya she has to make sure na okay ka sa school, sa lahat-lahat. So, at one point growing up, hindi ko kasi maintindihan yun eh. Yes, at one point hindi ko naintindihan. This was back in high school. Ito yung mga high school days. Ito yung mga hindi ko pa masyadong naiintindihan kung ano yung mangyayari. Bakit, ma'am? Bakit ang baon ko lang sa school ganito? Bakit yung ang dami kong questions. Bakit yung mga bata, lagi nag-shopping, di ba, kaya ganun. But at the end of the day na marirealize mo na talagang yung sakripisyo ng ina para sa anak, ibang klase. Ibang klase po yun. So you have a better understanding of Albert. Yes. Because of your experiences. Oo naman. Kumbaga yung naiparamdam sa akin ng nanay kong pagmamahal. Siguro may last Close question. din ba? Wala kang kinlakihang dad sa movie? Ay, meron po. Meron. Dito, sa totoo, Z, ano ba? You wanna share? Okay. Yun nga, growing up po, Wala kang kasama. Si mom po yung kasama ko kasi nasa States po kami. Okay. Yeah, so mom and nanay at lola. Okay. Pero hindi mo siya na-appreciate talagang pag nagagalit ka ng bata. Hindi naman po sa hindi na-appreciate. Yung pakiramdam lang po na, di ba parang hindi nagkakaintindihan. Siguro yun yung mga times na, in my teenagers, yung parang hindi ko lang talaga alam yung gusto kong gawin sa buhay. And pilit pinapaintindi sa akin ni mom yung mga priorities, di ba? Bilang nanay, gusto mo malaman ng anak mo yung priorities eh. Marami siyang gustong mangyari para sa'yo. Hindi ko lang naintindihan yun. Ang dami, gusto niya music, gusto niya focus on studies. Bakit, mom? Bakit? bilang bata,